Una sa lahat, Alam ko na naman kasi. Alam mo pa mo, no? nag-asaran ang dalawang magkaibigan na yan sa Quiapo. Minamalas kasi sa scatter ang isa sa kanila. Maya-maya pa, nauwi na yan sa bardagulan at hampasan ng silya. Nagkaayos pa kaya ang magkaibigan? Yan ang dapat abangan. Ngayon'y kalabing-isang araw ng Abril taong 2025. Senate hearing ni Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. Paek-ek lang daw ayon kay Hanilet Avancenia. Nagpatutsyada rin siya kay PBBM. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Habang si Senate President Escudero naman, sinermo na ng presidential sister. Huwag daw gamitin ng senadora ang Senado sa kanyang pansariling interes sa politika. Sa Bilang Pilipino 2025, Philip Salvador, Bam Aquino at Rodante Marcoleta pasok sa Magic 12 ng bagong survey ng Pulse Asia. 7 pulis arestado matapos barilin habang nangangampanya si Kerwin Espinosa. May umaaligid na raw na sasakyan kay Kerwin bago ang pamamaril. Inabando ng luxury van ng kinidnap at pinatay na negosyanteng Chinoy sa pool sa CCTV. PNP naniniwalang hindi kidnap for ransom ang nangyari. Sa bayan ng Mabuhay, may pinatay. Misis na hindi nagpahiram ng cellphone, tinagaan ni Mister. Heto naman ang nakapangingilabot na video sa Amerika. Oh my gosh. My God. Helicopter na may sakay ng mga turista bumagsak sa Hudson River. At eto na nga, Julia Barreto may mga patamang post laban sa kanyang tatay na si Dennis Padilla. Nauwi sa hampasan ng silya ang alitan ng dalawang magkaibigan sa Quiapo, Maynila. Uminit ang ulo ng isa dahil inalat daw sa online sugal na scatter. Ang isa naman napikon dahil tinawag na malas. Nasa frontline balitang yan si Ninong Pao. Nakaupo at nagkukumpulan sa paligid ng mesa ang grupo ng magkakaibigan na ito habang nagsiselfone sa Quiapo, Maynila. Ang isang naka-brown na cap, pinapanood ang pagsiselfone ng kanyang kaibigan. Ilang saglit pa, nagkasagutan ng dalawa. Alam ko na naman kasi. Alam mo pa mo, no? Kasunod niya na ilumipat ng pwesto ang nakakap. Nagmurahan ng dalawa hanggang sa tumayo na ang nagsiselfone at pinalo ang nakakap. Kumuha pa siya ng monoblock na upuan at inihampas ito sa kanyang kaibigan. Nawasak ang upuan at nagpulasan ang iba pa nilang kasama. Pero hindi pa tumigil ang dalawang nag-aaway. Kahit na pumagitna pa ang isa nilang kaibigan. Patuloy na naghampasan at nagpambuno ang dalawa. Tuloy lang napaghiwalay ang dalawa nang dumami na ang umawat. Kuwento ng naka-brown na cap sa video sa CCTV na si Marla. Uminit daw ang ulo ng kanyang kaibigan dahil sa pagkatalo nito sa online sugal. Tila napagbuntunan daw siya nito. Naglaro po kasi ng scatter. Tapos po, sabi niya po sa akin. Pero malas ka ba sa tingin mo? Swerte po ako dito. Hindi na napigilan maging emosyonal ni Marla dahil sa pag-aaway nilang magkaibigan. Sila po na nagdidiro sa akin, tapos po, pag nagsalta naman po ako, napitikon sila. Tsaka siya lang naman po bakla naman na ano sa akin eh. Parang galit na galit po siya sa akin. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit eh. Tsaka... Dinala sa barangay ang nag-away na magkaibigan at doon na rin sila nagkaayos. Nag-usap po sila sa loob ng barangay. No? Humarap po sila sa aming chairman. No? Siyempre po, naka-blatter naman din po yan. Anong napagkasunduan? Na hindi na mauulit. Paalala lang po, pag hindi natin kabiruan, huwag natin bibiruin basta-basta. Para hindi po tayo napapalo ng bangko. Sinusubukan pa naming hinga na pahayag ang nakaalitan ni Marla. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nakatulog na driver ang nakadisgrasya sa nakaparadang jeep at isang babaeng nag-aabang ng masasakyan sa Kapas, Tarlac.
Habang sa Quezon, isang pamilyang sakay ng motorsiklo ang namatay sa aksidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Duguan at wala ng malay ang lalaking yan sa kalsada ng Barangay Vigo sa San Narciso, Quezon. Dahan-dahan siyang isinakay sa stretcher para dalhin sa ospital. Base sa investigasyon, rider ang biktima. Overloaded ang kanyang motorsiklo dahil backride niya ang kanyang misis at 2 menor de edad na kapatid. Nawalan umano ng kontrol ang rider hanggang sa bumangga sa puno. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 4 na sakay ng motor. Dead on arrival sila sa ospital. Iniimbestigahan na ang aksidente. Sa Kapastarlak naman, duguan at namimilipit sa sakit habang inaalalayan ng kanyang kakambal ang babaeng yan. Habang ang kanilang katabing lalaki, walang tigil ang pagdugo ng mukha. Sa di kalayuan, nakahambalang ang isang SUV at pampasaherong jeep. Base sa investigasyon, nakatulog ang driver ng SUV. Pagdating sa intersection, bumangga ito sa waiting shed. Nagdire-diretso hanggang sa nabundol pati ang nakaparadang jeep. Dinala sa ospital ng 3 sugatan, kabilang ang babaeng nabangga sa waiting shed. Sa huli, nagkaareglo ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nawala ng tirahan ang 20 pamilya sa sunog sa Caloocan. Halos walang naisalbang gamit ang mga residente sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Binulabog ng sunog ang mga residente ng Quintos Compound, Barangay 56, Zone 5, Caloocan kaninang hating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy at malaki na raw ito nang magising ang ilang residente. Nagising lang po kami na yung may narinig akong may pumutok sa kabila naming bahay. Lumabas na po kami. Ang iba, wala nang halos na isalbang gamit sa pagmamadaling lumikas, maliban lang sa mga mahalagang dokumento. May ilan naman na gaya ni Ramon, minadali raw ang paglikas ng pamilya, kaya wala nang nakuhang gamit. Ilabas ko muna sila. Kaso nung pagbalik ko, mabilis na yung pangyayari. Wala po ako naisalba eh. Tumagal ng nasa 2 oras bago tuluyang naapula ang sunog. 10 bahay ang natupok, habang nasa 20 pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Hinahanapan na ng barangay ng matutuluyan ang mga nasunugan. Kung ano yung mga mag-ano tayo ng modular tent, nandiyan naman yung mga taga DSWD. Sa ngayon, pwede silang tumuli sa barangay. And then by tomorrow, kung yung iba hindi pa, pwede naman sila sa school. Wala namang napaulat na may nasaktan o nawala sa sunog. Iniimbestigahan na kung ano ang pinagmulan ng sunog. Isa sa tinitingnang anggulo ang sumingaw na tangke ng gas. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Posibleng sa China binabagsak ang mga kemikal sa paggawa ng pampasabog na nasamsam sa sinalakay na pabrika sa Marilao, Bulacan. Sinubukan pang suhulan ng 7 milyong piso ang mga NBI agent para makalaya ang 7 Chinese na hinuli sa raid. Nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawid. Isang pagsabog ang narinig sa bombing range ng militar sa Kapastarlak kaninang tanghali. Hindi kalayuan, kita pa ang napakaitim na usok mula sa blasting area. Pero ang pagsabog, blast testing o pagsusuri ng National Bureau of Investigation mula sa higit 100 toneladang kemikal na nasabat sa industrial plant sa Marilao, Bulacan noong 1 linggo. Ito na ang naging epekto ng pagsabog ng Royal Demolition Explosive sa mga patag na katulad nito. Ang naging uka mula sa pagsabog ay sinlaki ng 1 drum ng tubig. Pero ayon sa mga eksperto, sa mga lugar na may mga establishmento, kaya nitong paghuhuin ang 2 palapag na bahay. Base sa NBI Chemical Analysis, malalakas na kemikal sa paggawa ng bomba at counter-explosives ang illegal na sinusupply ng sinalakay na factory. Ina-export to sa China. But then we need to determine that and to validate that. Yung findings ng aming chemist, yung tungsten has a purity of 95.2%, which is highly potential for military applications. 7 Chinese at 1 Pinoy ang naabutang nagpapatakbo ng umano'y bomb factory. Sa kalagitnaan ng interogasyon sa mga nahuli, may natanggap umanong tawag ang mga ahente ng NBI. So nag-offer sila ng 1 million per head. Initially, nagpadala sila ng 2M para ma-release yung unang 2. So ang ginawa ko ng ating mga NBI, dun sa ground floor, since dun nagkaliwaan, doon nagkaroon ng entrapment operation. 2013 pa nasa operasyon ang planta na nagbabalat kayo bilang pabrika ng metal alloy. Karamihan din sa mga nahuling Chinese, walang dokumento. Iniimbestigahan ang impormasyong posibleng sangkot sila sa espionage o pag-espiya sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Ilan pang kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa posibleng election offense. Ang isa sa kanila may hirit na ipaparaffle niya ang mga solo parent at nagbiro pa tungkol sa pakikipaghalikan sa isang lola. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. May bago na namang kandidatong nagbiro tungkol sa solo parents sa pangangampanya. Noong March 29, sinabi ni Silang Cavite Mayoral candidate attorney Alston Kevin Anarna na ipaparaffle niya ang mga solo parents para magkaroon sila ng asawa. Lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki, tsaka lahat ng balong babae, iraraffle na lang natin yan, ha? Pasasyaan na lang kayo kung kanino kayo mapupunta. Kasi pagkabunot ng pangalan nyo, diretso kasal kay Mayor Kevin. May isa pang biro si Anarna tungkol naman sa isang lola. Hindi ko na mabilang kung ilan ang kumurat sa puwet ko. Meron pa kanina si Lola, alam nyo, first time ko, nangyari po sa kampanya, si Lola ninaplap pa ako. Hindi yan nagustuhan ng COMELEC kaya pinagpapaliwanag siya dahil sa posibleng paglabag sa anti-discrimination and fair campaign guidelines. Para po namang wala tayong lola lahat. At saka yung mga kababayan, kung wala tayong nanay, mga kapatid, ate o kaya naman mga tita, hindi ko po alam talaga kung bakit kinakailangan maging ganitong klaseng pagsasalita. Ganong ang purpose mo naman ay kuhanin ng boto ng mga kababayan natin. So, may 3 araw si Anarna para magpaliwanag kung bakit di siya dapat sampahan ng reklamong election offense o petition for disqualification. Siya na ang ika-6 na kandidatong inisyuhan na show cause order ng COMELEC dahil sa mga naging pahayag habang nangangampanya. Bakit naman kasi hindi nagtuturo ng leksyon ito doon sa iba? Nag-show cause na nga tayo sa iba pa eh. Parang wala naman tayo natututunan. Bukod sa kanila, may isa pang pinagpapaliwanag ang COMELEC dahil sa umano'y vote buying. Nagkaroon kasi ng libreng movie screening si re-electionist Palawan 3rd District Representative Abraham Mitra sa isang mall sa Puerto Princesa. Yung pong papamigay ng free tickets o kaya free movie, may bayad po yun dapat, di po ba? And therefore, kahit dahil may bayad, dahil free yan, that is tantamount to vote buying. Sa bandang huli naman, hindi pa naman po formal na kaso yan. Sa bandang huli, pinagpapaliwanag pa lang. Kabilang ito sa 63 report ng umano'y vote buying and abuse of state resources na iniimbestigahan ngayon ng COMELEC. Kung mapatunayang sangkot nga sila sa vote buying, posible silang patawan ng election offense o ma-disqualify. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Puspusa na ang paghahanda ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. At live mula sa NLEX, nasa Frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, gaano ba karaming sasakyan ang posibleng dumaan sa NLEX ngayong Holy Week? Julius, posibleng umabot sa halos 400,000 sasakyan kada araw ang daraan sa North Luzon Expressway ngayong Semana Santa. Sa ngayon, handa na raw ang pamunuan ng NLEX sa inaasahang bulto ng mga sasakyan. At para maasiste ang mga motorista ngayong Holy Week, maglulunsad ang NLEX ng programang tinatawag nilang Biyaheng Arangkada. Nasa 2,000 personnel ang ide-deploy sa expressway. Kasama riyan ang dagdag na teller sa cash lanes. Ayon sa NLEX, sa Miyerkules inaasahan ng maraming bilang ng mga pauwi ng mga probinsya. Para maibsan ang inaasahang traffic, magpapatupad ang NLEX ng counterflow mula Balintawak hanggang Marilao at mula San Fernando hanggang Dau. Open naman ang lahat ng lanes at walang road repair ngayong Semana Santa. Payo ng NLEX sa mga babiyahe ngayong Holy Week, i-check ang inyong gagamiting sasakyan. Tiyakin din daw na may load ang RFID at huwag ding kalimutan ang card. Sa pagmamaneho, maglaan ng sapat na distansya para maiwasan ang aksidente. Patuloy daw ang NLEX sa pagmonitor sa taas ng mga pumapasok na truck sa expressway para maiwasan ang nangyaring insidente sa Marilao Bridge nitong nakaraang buwan. Julius, sa mga oras na ito, may pila ng mga sasakyan dito sa Balintawak Toll Plaza. Ayon sa NLEX Traffic Control, light to moderate traffic ang mararanasan ng mga motorista sa parehas na northbound at southbound. Dagdag na payo ng NLEX kung inam na i-monitor muna ang live traffic situation sa social media account ng NLEX bago bumiyahe. Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Epektibo na simula ngayong buwan ang panibagong dagdag singil sa kuryente ng Meralco.
Kung magkano, alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Kasabay ng pagtaas ng temperatura ngayong tag-init, ang pagtaas din ng konsumo at demand sa kuryente. Kaya ang Meralco nag-abiso sa kanilang mga customer na tataas ng 72 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Abril. Ibig sabihin, kung kumukonsumo kayo sa bahay ng 200 hanggang 500 kilowatt hour kada buwan, maglalaro sa 144 pesos hanggang 360 pesos ang madaragdag sa inyong electric bill. Paliwanag ng Meralco, pangunahing dahilan ng dagdag singil ang pagtaas ng generation charge. Dahilan ng pagtaas ng kabuang singil ngayong buwan ay ang pagtaas mula sa wholesale electricity spot market or WESM. Tumaas ng 3 pesos and 42 centavos per kilowatt hour. Bukod sa generation charge, tumaas din ang transmission charges. Kaya ayon sa Meralco, mas malaki pa sana sa 72 centavos ang dagdag singil ngayong buwan kung hindi ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ng Meralco ang sobra nitong nasingil sa nakalipas na halos 2 taon. Tansya ng Meralco, mararanasan ang peak demand ng kuryente sa Mayo kung kailan kasagsagan ng tag-init. Lalo't mas marami ang gumagamit ng appliances tulad ng electric fan at aircon. Dahil sa inaasahang dagdag na gastusin, masama ang loob ng tinderang si Charis. Lalo raw mababawasan ang kita sa kanyang tindahan. Mababawasan yung halimbawa kung may ipon, ganun. Tapos mapupunta lang po sa kuryente. Payo naman ng Meralco, gumamit na lang ng appliances na matipid sa kuryente. Maaari rin daw bisitahin ang kanilang website para sa kanilang energy calculator at mga tipid tips. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Usap-usapan ngayon online ang tila unti-unti raw na pagbubura ni Kobe Paras sa pictures nila ng aktres sa si Kailin Alcantara sa kanyang social media account. Ang ilan tuloy napatanong kung break na ba ang dalawa. Burado na raw kasi ang ilang sweet photos nila. Last year, nang umugong ang balitang exclusively dating sina Kobe at Kailin. Bagamat may ilang news website nang nagsabing totoo ang breakup, wala pa namang inilalabas na pahayag ang dalawa. Eto pa nga, pwedeng mapagod pero hindi pwedeng sumuko. Yan ang ipinakita ng aktres na si Candy Pangilinan sa kanyang vlog na nagtrending kamakailan. Kasama nga po ni Candy sa video ang kanyang anak na may special needs na si Kentin. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Ito ang vulnerable moment na ipinakita ng premyadong aktres na si Candy Pangilinan kasama ang kanyang anak na si Quentin. Kwento ni Candy, kaya niya ibinahagi ang intimate na sitwasyong ito. Marami ang makaka-relate at makaka-ano na it's natural to get tired and it's okay to get tired. So, it felt good na umamin na tao tayo, we can get tired, but it's okay to get tired. Huwag lang tayong susuko. Si Quentin ay diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD at nasa autism spectrum. At isa si Candy sa mga nanay na talagang hinahangaan sa kanyang pagiging open bilang single mom na nagtataguyod sa kanyang 21-year-old special son. Lakpan na tayo sa awareness, nandun na tayo sa acceptance. We have to learn to accept. If the parents and the family do not accept kung ano yung problema, what more the people around us. At gaya nga ng kanyang mommy, palaban din sa buhay si Quentin na may bagong milestone. Nagsiserve na siya, magawa ng cafe, yun, ng coffee, ng juice, kung ano, kumuha ng orders, nagmamap, nagwawash ng plates, yung mga ganon. First job. More of kinakabahan ako. Kasi nung pinaghuhugas ng pinggan, kinakabahan ako kung ilan yung pinggan na mababasag, yung ganyan. Fighting! Habang busy sa work si Quentin, syempre, work mode din ang kanyang mommy. Kasama si Candy sa pelikulang Un-XU na showing na ngayon sa mga sinihan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori,
News 5. Susunod, pamamaril kay Kerwin Espinosa, kagagawan daw ng mga pulis at isang politiko. Luxury van na huling sinakyan ng dinukot at pinatay ni negosyanteng Chinoy sa pool sa CCTV. Senate hearing ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay Duterte, hindi bumenta kay Hanilet Avancenia. Paek-ek na lang nila. At mga post ni Julia Barreto tungkol sa umano'y isang narcissistic parent. Patama nga ba sa tatay niyang si Dennis Padilla? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa bayan ng Mabuhay, pinatay sa taga ng mister ang kanyang misis. At ang dahilan, hindi lang daw nagpahiram ng cellphone ng biktima. Ang buong kwento abangan maya-maya lang. May iniimbestigahan ng posibleng motibo at mga salarin ang mga otoridad sa pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Chinoy at ang kanyang driver. Kabilang dyan ang lumabas sa ilang ulat na may ugnayan niya sa Pogo. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Saonte. Kuha ang video na ito noong March 29 ng gabi sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Kitang dumating ang isang luxury van na galing EDSA. Pumarada ito sa gilid bago bahagyang umabante. Ilang saglit pa maaaninag nang bumaba ang dalawang lalaki mula sa van. Ang inabandon ng van na yan ang huling sinakyan ng negosyanteng Chinoy na si Anson Ke at kanyang driver bago sila dinukot. Tumagal pa ng ilang araw ang van sa lugar bago ito imbestigahan noong Martes. Miyerkules naman nang matagpuan ng bangkay ng negosyante at kanyang driver sa Rodriguez, Rizal. Sa isang joint press conference, sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil at Justice Secretary Boying Rimulya na meron na silang impormasyon kung ano ang motibo at sino ang mga sangkot sa pagdukot. Malaki kasi yung twist eh. So hanggang doon lang po ako after ng investigation. After we have completed the investigation and filed the cases, doon na po kami magsasalita. We have theories and we have suspects. Yung theory, syempre, why the crime was committed and by who. Yung dalawang tanong na yan, we are working on it already. Tumanggi na sina Marbil at Rimulya na idetalya ang impormasyon dahil sensitibo raw ito at posible makaapekto sa paghuli nila sa mastermind. Bine-verify naman ng mga otoridad ang lumabas na ulat na may kinalaman umano sa Pogo at paghihiganti ang pagpatay kay Ke. We're having a lot of validation done para we can make sure that all of this information is correct. Kasi syempre not all of it will be so accurate as to depict a true picture. Dapat talaga ma-validate natin lahat. Iginiit naman ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry na tinututulan ng kanilang grupo ang mga negosyo na may kinalaman sa Pogo. We're very strict. We don't want Pogo to be related to us. So we're also very particular with following the law. Kailangan yung mga member namin law-abiding citizen. That is the bottom line. If everybody follows the law and obey the law, wala tayong problema. Tiniyak naman ni Marbil na walang sangkot na pulis sa pagdukot kay Ke, pero hindi sinagot ni Marbil kung may dayuhang sangkot sa pagpatay sa negosyante. Isang panibagong task force naman ang binuo ng DOJ kasama ang PNP, NBI at Bureau of Immigration para tumutok sa mga insidente ng kidnapping. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-utos sa kanila na tutukan at resolbahin ang mga insidente ng kidnapping. Sa datos ng PNP, may 13 kaso na ng kidnapping sa bansa ngayong 2025. Karamihan sa mga biktima ay mga Chinese. Patuloy namang makikipag-ugnayan ng task force sa mga Filipino-Chinese community para mahikayat ang mga ito na mag-report sa mga otoridad at marisolba ang mga kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Binasura ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas para sa Filipino citizenship ng Chinese businessman na si Lee Duan Wang.
Sa kanyang veto message, sinabi ng Pangulo na hindi siya bulag sa iba't ibang kontrobersyang kinakaharap ni Wang. Alam daw ng Pangulo na maimpluwensya at kaduda-duda ang pagkatao ni Wang. Enero nang pumasa sa Senado ang panukala para gawing Pilipino si Wang sa kabila yan ng pagtutol ni Senator Risa Ontiveros. Ibinunyag ng senador ang umano'y koneksyon ni Wang sa mga Pogo at sa grupong konektado sa Communist Party ng China. Pumasok sa top 12 ng bagong senatorial survey ng Pulse Asia sina Philip Salvador, Bam Aquino at Rodante Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Higit isang buwan na lang bago ang Bilang Pilipino 2025. Sa mga kumakandidatong senador, 16 ang may statistical chance of winning o yung may pag-asang pumasok sa Magic 12 ayon sa pinakabagong senatorial survey ng Pulse Asia. Sulong nakuha ni re-electionist Senator Bongo ang unang pwesto sa 61.9%. Tabla naman sa ikalawa hanggang sa ikatlong service na Erwin Tulfo at Bato de la Rosa. Pumang-apat naman si Tito Soto. Sumusunod sa kanila sina Pia Cayetano, Bong Revilla, Ping Lacson, Willie Revillame, Ben Tulfo at Abby Binay. Hindi rin nalalayo ang pwesto ni Lito Lapid at Manny Pacquiao. Si Philip Salvador, unang beses nakapasok sa top 12 survey. Sinundan siya ni Camille Villar. Unang beses ding umangat ang pangalan sa survey ni Bam Aquino at Rodante Marcoleta. Ginawa ang survey simula March 23 hanggang March 29 kung kailan kasagsagan ng isyo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang numero 1 sa survey na si Go nagpasalamat sa tiwala ng publiko. Ngayon tuloy-tuloy ang panunuyo niya sa Oriental Mindoro. Si Bam Aquino naman aminadong natutuwa na nakapasok sa survey pero ayaw magpapakampante. Siyempre po, tuwan-tuwa kami. Alam niyo po, nakikita po namin on the ground, no, ang dami hong gumagalaw, ang raming volunteers, especially yung mga kabataan. At ang sabi ko po sa kanila, habang gumagalaw sila, mas tataas pa yan. Nasa Cebu naman sina Tito Soto, Ping Lacson at Manny Pacquiao. Sumama sila sa lokal na kampanya ng One Cebu. Ayon kay Lacson, pang-13 siya sa probinsya noong nagdaang eleksyon. Kaya humihingi siya ngayon ng kaunti pang tulong. Si Soto, mataas din sa survey. Tututukan, pagsasabatas ng 14th month pay at paglaban sa fake news. Si Pacquiao, pinangakuan ng mga Cebuano ng libreng pabahay. Bukas ang proclamation rally ng One Cebu kasama ang iba pang senatorial candidates ng administrasyon. Si Rodante Marcoleta na first time ding nakapasok sa top 12, binisita mga tindera sa palengke sa Ormoc, Leyte. Si Bong Revilla nagmotorcade sa Zambales. Dumalo naman sa barangay Kako sa Sembo at Estremo sa Taguig si dating Makati Mayor Abby Binay. Si Willie Revillame naman nanuyo ng mga botante sa Malabon. Nagpasalamat din siya sa tiwalang ibinigay ng publiko kaya siya napapabilang sa survey. Si Kiko Pangilinan, palengke ang inikot sa ilang lugar sa Cebu para mas maiparating ang plataporma niya sa agrikultura. Si Ariel Kirubing, ibinahagi ang karanasan sa pagiging sundalo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mga tsuper at pasahero naman sa Bohol ang kinausap ni Bonifacio Busita. Bumisita naman sa munisipyo ng Iloilo si Luke Espirito. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Sinermo na ni Senate President Chis Escudero si Senator Amy Marcos. Huwag daw niyang gamitin ang Senado para sa kanyang pansariling interes sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. When you sign dito sa ICC, matinding panggigisa ang inabot ni Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sila Lacanilao sa flight ni Duterte papuntang The Hague noong March 11. Pero sa surrender form ng International Criminal Court, inilagay raw ni Lacanilao na do not know o hindi niya alam kung dinala ba muna sa National Judicial Authority si Duterte bago isinuko sa ICC. Bagay na tila hindi matanggap ng ilang senador. alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Kung sabihin niya, hindi niya alam. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Hindi nasiyahan si Senator Bato de la Rosa sa sagot ni Lacanilao kaya pinakontempt niya ang opisyal. Agad niyang inaprubahan ni Senator Amy Marcos. Ambassador Lacanilao, I find your answers very misleading. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair,
I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. The ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Hiniling naman ni Justice Secretary Boying Rimulya na bawiin ng komite ang pagpapakontempt kay Lacanilaw. Pero pagtapos ng pagdinig, agad ineskorta ng Senate Sergeant at Arms si Lacanilaw para maditin. Hindi yan nagtagal dahil agad ding ipinag-utos si Senate President Chis Escudero na pakawalan si Lacanilaw. Ikinadismaya ni Senator Amy ang desisyon ni Escudero na hindi pirmahan ng contempt order. May tuturing daw itong insulto sa komite pati sa integridad ng Senado. Hindi raw maintindihan ng senadora kung bakit hindi makita ng Senate President na isang abogado ang mga kasinungalingan nila Lacanilaw. Gate pa ni Senator Amy, delikado ang nangyayari lalo kung binabaliwala ang otoridad ng Senado. Bumuelta naman si Senate President Escudero sa pahayag ni Senator Amy. Ayon kay Escudero, delikado raw na hayaan ang mga senador na baliwalain ang Senate rules para sa sariling kapakinabangan. Nanganganib daw ang integridad ng Senado kapag hindi nasusunod ang proseso. Paglilinaw pa niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order ni Lacanilaw. Agad daw itong ibinandera ni Senator Amy kahit hindi pa ito nakikita ng Senate President. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Sa huli, hinimok niya si Senator Amy na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. Matapos daw ang ilang oras na unauthorized detention ni Lacanilaw, pinalaya rin siya para sa regularity at humanitarian consideration dahil ililibing daw ang kanyang lolo. Nag-issue naman ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilaw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-detain. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nag-inspeksyon ng mga otoridad sa ilang bus terminal bilang paghahanda sa Semana Santa. Ilang driver at konduktor din ang sinailalim sa drug test. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Nasa Frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, marami na ba mga pasahero dyan? Alam mo, Jiggy, nagsimula na magsa ang mga pasaherong pauwi sa kanilang mga probinsya bago pa man magsemana Santa. Kaya naman ang mga otoridad naghihigpit na sa pagmamonitor ng mga terminal para masiguro ang kaligtasan ng libu-libong mga pasahero. Maagang nag-ikot ang mga opisyal ng MMDA sa mga terminal ng bus sa Cubao kanina. Kahit sa susunod na linggo pa ang Holy Week, marami-rami na ang mga pasaherong maagang bumabiyahe. Hiling ng MMDA sa mga kumpanya ng bus. Yung waiting area, medyo maliit siya. So, kinakausap po natin yung pamunuan na baka pwedeng maglagay ng mga tents para po may masilungan na ating mga kababayan. Nagsagawa naman ng drug test ang PIDEA sa mga driver at konduktor para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Inaasahang mas marami pang pupunta sa mga terminal simula bukas dahil weekend na. Kaya ang PNP Highway Patrol Group nakahanda na sakaling mas bumigat ang traffic sa paligid ng mga bus terminal at sa EDSA. Bukod sa Cubao, ramdam na rin ang pagdami ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Isa riyan si Chona na uuwi sa Iloilo. Inagahan na raw niya para hindi makasabay sa mga habol uuwi sa susunod na linggo. Para hindi na traffic or para hindi na rin ako mahirapan sa oras ko. May isang ginang naman na maagang pumunta sa PTEX at nakabili agad ng tiket papuntang Mindanao. Pero hindi pinayagang makasakay dahil 7 cart ng bagahe ang dala niya. Tinanong ko sila kung anong limit. Wala naman sinabi kasi sabi, titimbangin lang daw. Dahil na-delay ang biyahe, hindi na raw siya aabot sa espesyal na araw at okasyon sa kanilang pamilya. Bakit po kayo mauyak-iyak ngayon? Kasi pagod tapos tinawagan ako ng mga apo na uwi kasi ako kasi dito anniversary ng nanay ko. Tapos yung apo ko graduation. Hindi ako makahabol. Kasi ganito. Paliwanag naman ng pamunuan ng PTEX. Pinagbibigyan naman nila ang may mga bitbit na bagahe. Pero hindi pwede kung sobrang dami ang dala. Kasi limited din naman yung space ng mga bus natin. Of course, hindi lang naman ikaw yung pasahero. 'Di ba? Siyempre, yung ibang kapwa pasahero, may mga bagahe rin. Jiggy, sa ngayon ay nakakita tayo ng mahabang pila sa mga boarding gate dito. At sa ngayon din ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero, lalo rush hour nga ngayon. Sa tansya ng pamunuan ng PTEX, aabot sa mahigit 160,000 ang bilang ng mga pasahero dito. Pero yung peak talaga na inaasahan dito ay sa Miyerkules Santo pa dahil marami pa rin naman yung papasok sa trabaho bago magbakasyon. Jiggy. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Para sa mga may long drive bago mag-Holy Week, good news dahil may nakaambang big-time rollback
sa petrolyo. Hanggang 3 pesos and 75 centavos ang posibleng rollback sa litro ng gasolina, hanggang 3 pesos and 40 centavos sa litro ng diesel, at hanggang 3 pesos and 50 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakaapekto sa presyo ang trade war ng Amerika at China, ang nakatakdang pagbaba ng presyo ng Saudi Arabia sa petrolyong ibebenta sa Asia at ang pagpapabilis ng ibang bansa sa produksyon simula sa Mayo. 7 pulis ang persons of interest ngayon sa pamamaril sa tumatakbong alkalde ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Tingin din niya isang politiko ang sangkot dito. Live mula sa Ormoc, Leyte, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer April Ayaso. April, kumusta naman ang lagay ngayon ni Espinosa? Babalikan natin si April maya-maya lamang. Biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pagkatapos ng sunod-sunod na pahayag ng kanyang ama na si Dennis Padilla, tila may pahaging nasagot naman ang aktres na si Julia Barreto. Sa kanyang Instagram story, sunod-sunod na quotes tungkol sa umano'y isang narcissist parent. Sa unang post, nakasaad ang, "A narcissist doesn't care about being a good parent. They just care about looking like one." Quote, unquote. Sinundan pa niya yan ng 2 post. Wala mang binanggit na pangalan ng aktres, ramdam ng netizens na patama niya ito sa amang si Dennis. Lalo't kasunod lang ito ng inilabas na interview ng kanyang ama na naghihimutok dahil sa pagbaliwala raw sa kanya sa kasal ng isa pa niyang anak na si Claudia. Eto pa nga, certified kapatid na ang film at TV director na si Direk Ryan Carlos. At dahil isa rin siyang acting coach, isang special workshop ang isasagawa niya na pang Hollywood daw ang level. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Ang most sought-after acting technique sa Hollywood na ginagamit ni Brad Pitt, Charlize Theron at Halle Berry, matututunan mo na sa MQAA workshops sa Kapatid Network. Yan ang Ivana Chubak technique. Ang magtuturo lang naman ito ay ang the only accredited teacher sa Pilipinas na si Direk Ryan Carlos na isa ng kapatid. Nagpasample pa nga ang veteran star na si Carmi Martin at Polo Ravales kagabi kung paano ang proseso nila. Kwento ni Direk Ryan, ang Chubak technique ay ang proseso ng paggamit ng past trauma mo as your fuel para kargahan at gawing makatotohanan ang isang eksena. It turned out there's beauty in it. Mahirap na madali, but siguro ang pinaka-reward po sa akin is if I see them that they get to know more better of themselves in the workshop. That's already a success too. When they land jobs and bonus when they win awards. Bukod kay Carmi at Polo na taon nang nagte-training, present sa Chubak Technique MediaCon ng MQAA stars at ilang guest artists. I've been acting since I was 15 years old. So I've done Stanislavski, I've done Uta Hagen, nakapag-Meisner na ako. I've also done Strasbourg. With Chubak, siguro ang pinaka-biggest takeaway ko is I've become a better human being. It's not just for actors. It's for writers. It's for directors. It's for anyone who wants to know how to cope with pain in life. Gagawin ang workshop sa Launchpad Sheridan Street, Mandaluyong City mula May hanggang July. Para sa karagdagan detalye, bisitahin lamang ang MQAA Workshops page sa Instagram. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Kaugnay naman ng 7 pulis na persons of interest sa pamamaril sa tumatakbong alkalde ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Atin pong balikan live mula sa Ormoc, Leyte ang ating News 5 stringer April Ayaso. April, kumusta na ang lagay ni Espinosa?
Nanawagan naman ng proteksyon sa Espinosa. Kinundi na naman ng COMELEC ang nangyaring pamamaril at itinuturing yang election-related. Pinag-aaralan na rin daw kung gagawing area of concern ang bayan ng Albuera. Balik sa inyo, Julius. Nakaratay sa ospital ng madatnan ng News 5 si Kerwin Espinosa sa Ormoc City, Leyte. Yan ay matapos siyang barilin kahapon sa gitna ng pangangampanya sa pagkaalkalde. Bagamat may tama sa kanyang balikat, maayos na ang lagay ni Espinosa. Kwento niya, bago pa man ang pamamaril, napansin na niyang dumadalas ang pag-aligid sa kanya ng isang SUV. Something dark color na umaaligid-aligid kung saan ako. Palagi ko siyang mapapansin pag nasa highway ako. Ayon kay Espinosa, isang putok lang ang kanyang narinig na posibleng sniper ang tumira. Pagputok at pagputok, umano talaga ako. Tumayo agad ako. Hinanap ko ang aking kapatid, si Vice Mayor. Bukod sa kanya, sugatan din ang kanyang kapatid at ang anak ng kanyang kapartido. Tingin ni Espinosa sa kanyang pagkakabaril, May malaking involvement na isang politiko. Nang ma-discharge ngayong araw, nag-presscon agad si Espinosa. Dito niya isiniwalat na pulis ang umano'y sangkot sa pagbaril sa kanya. Panawagan naman niya, Mahal na Pangulo, sana dinggin nyo kami na paimbestigahan talaga itong mga pulis na to at ang pangyayari na pamamaril sa akin dito sa lungsod ng Albuera. Inasahan namin, sir, na patas ang iyong pang-gobyerno. kinumpirma naman ng PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na 7 pulis ang person of interest sa nangyari. Kasalukuyan silang nasa kustudiya na ng Leyte Police Provincial Office. Sinasabing naabutan ang mga pulis sa compound kung saan pumasok ang SUV mula sa pinangyarihan ng pangmamaril. Tinitignan natin yung posibleng kinalaman po nitong 7 pulis po. At kung isa po doon sa 7 pulis ang namaril po. Kasi may mga nakuha pong mga baril po doon sa isang sasakyan na supposedly ay gagamitin sana na getaway vehicle. Ang nakapagtataka raw ay kung bakit nasa Albuera ang mga pulis na ito samantalang nakadistino sila sa Ormoc City. Susunod, misis na nagdamot sa cellphone, tinaga ni Mister. Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay Duterte hindi bumenta kay Hanilet Avancenia. Paek-ek na lang yun. At mga nadagdag sa listahan ng greatest players ng PBA para rangalan sa 50th anniversary ng Liga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa bayan ng Mabuhay, pinatay ang isang misis ng kanyang mister. Ang dahilan, hindi raw kasi siya pinahiram ng cellphone. Nasa Frontline balitang yan si Gary De Leon. Nagtulong-tulong ang mga lalaking ito sa pagbuhat sa dugo ang babae para maisakay sa motorsiklo at madala sa ospital. Naging pahirapan niyan. Alanganing isa kayang biktima sa motor. Kaya naman, gumawa ng duyan at doon isinakay ang babae. Kupti na ha! Sa kanila pinagtulungang buhatin at dalhin sa ospital. Hindi na umabot sa ospital ang biktima, namatay rin siya. Base sa investigasyon, biktima ang babae ng pananaga ng kanyang mister. Nag-ugat daw ang away nang hindi ipahiram ng biktima ang kanyang cellphone sa kanyang asawa. Pero hindi lang ang misis ang tinaga ng suspect. Lumabas pa ito at nanaga pa ng isa nilang kapitbahay.
Kusa naman sumuko ang sospek at hawak na ngayon ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Paek-ek lang para kay Hanilet Abansenya ang Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpatutsada rin ang common law wife ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Mon, ano pa ang mga sinabi ni Hanilet Abansenya? Cheryl, mixed emotions itong sina Hanilet Abansenya, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at anak niyang si Veronica Kitty Duterte nang sila bumisita dito nga sa ICC Detention Center para nga kay former PRRD. Dahil bukod nga sa birthday kahapon ni Kitty at marami talaga mga Pilipino nagpupunta na mga taga-suporta nila dito sa labas ng ICC Detention Center, ngayon na yung eksaktong isang buwan mula nang arestuhin at dalhin sa The Hague ang dating Pangulo. Nakisalo sa mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sina Hanilet Abansenya at anak niyang si Kitty Duterte. Samot-saring pagkain ang inihanda nila bilang pa-birthday kay Kitty. Naging emosyonal si Hanilet ng pangunahan ng panalangin para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Dagdag pa ni Hanilet, hindi na siya umaasang mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate? O... Sa Senate, ano na lang yun? Paek-ek na lang yun. Huwag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Hindi ba siya nakita ano nangyari? Pero may gusto raw ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Saktong isang buwan matapos dalhin si dating Pangulong Duterte dito sa The Hague, ipinasilip sa Senado ng kanyang kampo kung paanong nakabiyaya mga pulis sumama sa kanya nang walang mga travel documents gaya ng passport at visa. Nagpahaging din si Hanilet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Tinabla naman siya agad ng Malacanang. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abansenya. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Cheryl, kwento naman or kwento pa ng anak or punsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty nakipagsayaw daw sa kanya ang kanyang tatay Digong sa loob nga ng ICC Detention Center bilang regalo nito sa kanya. Habang ang isa sa mga kaalyado at abogado sa Pilipinas ng dating Pangulo na si Atty. Martin Delgra, kinwestiyon yung pag-aksyon ng pamahalaan sa mga nakakasuhang overseas Filipinos na pinipilit mapauwi sa bansa kumpara sa nangyari kay dating Pangulong Duterte na dinala sa ibang bansa para naman litisin. Samantala, naghahanda at nagpe-prepare naman ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte para sa isang prayer vigil na gagawin nila at candle lighting activity dito sa tapat daw ng ICC main office mamayang gabi. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa The Hague, Netherlands. Para ihatid ang latest frontline news sa sports, makakasama natin muli si Denise Tan. Denise? Hi Julius, opisyal nang paparangalan ng PBA ang mga pinakabagong nadagdag sa listahan ng kanilang 50 greatest players. Bahagi pa rin yan ng Golden Anniversary ng Pambansang Liga. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian? Denise, nandito na nga ngayon ang mga pinakasikat at pinakamagagaling na PBA stars sa pagdiriwang ng 50th anniversary ng Philippine Basketball Association dito sa Quezon City. At inaasahan nga natin maya-maya lamang ay magsisimula na ang programa. Kung nung nakaraang araw ay retro ang tema, ngayon naman shining in gold ang ating mga atleta. Historic ang pagdiriwang na ito dahil nagtipon-tipon ngayon ang mga generational talent ng PBA.
partikular na ang 50 greatest players ng liga. Matatanda ang noong nakaraang linggo ay inanunsyo na ang mga bagong miyembro ng listahan na paparangalan ngayong gabi. Una na riyan si 7-time PBA champion Nelson "The Bull" Asaystono. Kasama rin sa listahan ang Alaska legends na sina Bong Hawkins at Jeff Carriazo. Pasok din sa listahan sina Abby King at Arnie Tuadles. Pati si Dynamite Danny Siegel, Manny Victorino at the Bicolano Superman Yoyoy Villamin. Kasama rin sa listahan si 8-time most valuable player Junmar Fajardo at Ginebra guard Scottie Thompson. Bibigyang pugay din ang mga naging miyembro ng selection committee na pinag-aralan kung sino-sino ang deserving na mapabilang sa PBA 50 greatest. Denise, kung makikita mo nga sa aking likuran, nagdatingan na yung mga ibang mga atleta, no? At hinihintay na lang natin na makumpleto yan bago magsimula yung formal program. At pagkatapos nito, isa pa sa pinaka-inaabangan ng mga PBA fans ay yung paparating na PBA All-Star na gaganapin sa Davao del Norte pagdating ng Mayo. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Denise? Maraming salamat, Ian Suyu. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Susunod sa Pulsa CCTV, kapihan sa Baguio, ninakawan. Mga shower sa Amerika dapat raw lakasan ayon kay US President Donald Trump. At NBA star LeBron James, kauna-unahang lalaking atleta na ginawan ng Ken doll. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Huling-huli sa CCTV ang aktwal na pagdanakaw sa loob ng isang cafe sa Baguio City. Malinaw ring nakuhanan ang mukha ng kawatan. Narito ang report. Sa cafe na ito sa Baguio City, kitang pumasok ang isang lalaki. Malikot ang kanyang mga mata, tila aligaga. Maya-maya, dumiretso siya sa mesa at dinampot ang isang bag, saka dali-daling sumibat. Pag-aari ng staff ng cafe na si Zel ang ninakaw na bag. Laman niyan ang naiwan ng wallet ng naunang customer na itinabi muna ni Zel sakaling may maghanap. Bumalik na lang gabi yung customer na nagtanong sila kung may naiwan na wallet. Chinek na po agad namin yung CCTV. So doon po namin nakita na mga 4:30, tinakay na po pala yung bag. Bukod sa wallet ng customer, nasa bag din ni Zel ang susi ng cafe, mga resibo at importanteng ID. Inireport na sa barangay ang nangyaring pagnanakaw. Inaalam na kung sino ang kawatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nasabat ang 28 milyong pisong halaga ng smuggled na asukal sa Subic Bay Freeport Zone. Nanggaling sa Vietnam ang mga kontrabando na dineklara bilang sweet mix powder. Pero nang inspeksyonin, nabistong refined sugar pala ang laman ng mga container van. Agad naglabas ng warrant of seizure and detention ang customs laban sa mga kargamento. Tuloy ang puksaan sa winner-take-all Game 3 ng PVL Finals All-Filipino Conference. Nakaisa kagabi ang Creamline Co-Smashers kontra sa Petrogas Angels. Sa unang set pa lang, umariba na ang Darna ng Co-Smashers na si Gemma Galanza at nakuha ng CCS ang first set. Pero nakabawi naman agad sa second set ang Angels na pinangunahan ni Brooke Van Sickle. Nagsalita naman ang magkalabang kupunan sa third at fourth set kaya inabot ulit ng fifth set ang laro. Tila nagising ang pagka-MVP ni Bernadette Pons na pumuntos ng pumuntos hanggang sa lumamang ang Creamline. Sinubukan pang humabol ng Angels pero nabigo sila. Player of the game, si Pons na naka 21 points. Malaki rin ang ambag ni Gemma Galanza at Pangs Panaga. Bukas sa PhilSports Arena magkakaalaman na kung may CCS pa rin ba o kung magkakaroon na ng bagong kampyon. Tuloy rin ang laban for bronze ng Akari Chargers versus Chocomucho Flying Titans. Gumawa na naman ng kasaysayan si NBA superstar LeBron James. Si King James ang kauna-unahang male athlete na ginawa ng Ken doll. Parte ito ng Kenbassador series ng toy manufacturer Mattel na gumagawa rin ng iconic na Barbie dolls.
Bukod sa gayang-gaya ang mukha ni Lebron, kumpleto rin ito ng damit at accessories na madalas suot ni King James. Si Lebron daw ang napili ng Mattel dahil sa kanyang impact sa culture at style. Una na rin naglabas ng Barbie dolls ang Mattel na hango naman sa mga sikat na female athletes. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Happy weekend mga kapatid! Susunod, helicopter na may sakay ng mga turista sumabog at bumagsak sa ilog sa Amerika. Pope Francis sorpresang bumisita sa St. Peter's Basilica habang nakapantalon. At ano kaya ang tipong mutya ni Robin Angeles? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bumulusok sa Hudson River ang isang helicopter sa New York. 6 na turista ang patay. Narito ang Frontline News Abroad. Umikot sa ere hanggang sa bumulusok ang helicopter na yan sa New York City, Amerika. Sa isa pang video, kita ang malakas na paglagapak niyan sa Hudson River. Maya-maya, bumagsak din sa tubig ang LSC at iba pang parte ng aircraft. Oh my God! Oh my gosh! Agad rumesponde ang mga nakaposting lifeguard. Ayon sa mga otoridad, walang nakaligtas sa 6 na sakay ng helicopter. 4 sa kanila ang natagpo ang walang buhay, habang ang 2 naman sinubukan pang dalhin sa ospital pero namatay din. Base pa sa report, 5 sa mga biktima ay pamilyang turistang Espanyol. Ang isa naman ay ang piloto. Lumalabas na wala pang 15 minuto matapos mag-take off nang mawala ng control ang helicopter. Patuloy ang iniimbestigahan. Ayon sa mga otoridad, hindi ito ang unang trahedya ng tourist helicopter sa New York. Noong 2018, 5 ang namatay matapos mag-crash ang isang helicopter sa parehong ilog. Habang noong 2009 naman, nagsalpukan ang isang private plane at helicopter na parehong bumagsak sa Hudson River na ikinamatay ng 9 na tao. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Habang patuloy pang nagpapagaling si Pope Francis, sorpresa niyang binisita ang St. Peter's Basilica sa Vatican City. Imbis na ang karaniwan niyang papal attire, nakasuot siya ng itim na pantalon, puting long sleeve shirt at may dala pang kumot. Nakasakay siya sa wheelchair at may nakakabit din sa kanya na nasal hose na nagsusupply ng oxygen. Saglit siya nakipagkwentuhan sa mag-asawang bisita at binasbasa ng kanilang anak. Bagong surprise visit, binisita siya ni King Charles at Queen Camilla sa Vatican. Galing pang royal couple sa state visit sa Italy. Personal na inihayag ng Santo Papa ang maligayang pagbati sa 20th wedding anniversary ng dalawa. Robin Angeles, ayaw daw ng babaeng pabebe? Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinalalakasan ni US President Donald Trump ang tubig sa mga shower sa Amerika. I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair. I have to stand under the shower for 15 minutes till it gets wet. It comes out drip, drip, drip. It's ridiculous. Pumirma ng executive order si Trump para rito. Matagal ng reklamo ni Trump ang mahinang water pressure sa mga shower sa kanilang bansa. Katunayan, target na niya itong solusyonan noong unang termino pa lamang. Umalma naman ang isang grupo sa executive order dahil hindi raw ito makatutulong sa pagtitipid ng tubig. Showbiz, eto na nga
kapatid, eto na nga. Kahit hindi raw maganda, basta hindi pa bebe at magalang sa mga tao. Sa ganyang babae raw titibok ang puso ng aktor na si Robin Angeles. At speaking of tibok, trending online ang music video na yan featuring Ash Bin. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Matyagang hinihintay ng kanyang fans ang fast-rising young actor na si Robin Angeles sa kanyang kauna-unahang solo press con for a beauty brand. Si Robin, ang isa sa mga celebrity ngayon na laging trending. Gaya na lang ng kalalabas na music video nila ng kanyang ang mutya ng Section E co-star na si Ashton Olvega na pumalo na sa higit 1 million views sa YouTube. Sobrang gaan po nung shoot namin. Tapos ang bilis lang din po natapos, as may mga fans din po na tumulong sa amin doon. So parang nakikipag-get together lang talaga kami. Malaki ang pasasalamat ni Robin sa suporta ng fans sa kanila ni Ashton at kay Andres Mulak. Kaming tatlo talaga magtotropa kami. Hindi naman po kami mag-aaway-aaway. Pero sila po, kung yung mga ship nyo, ganyan, hindi nyo, alimbawa, ayaw nyo po sa Jayfer, ayaw nyo sa Jerry, ganyan-ganyan. Nasa sa inyo na po kung ano yung isi-ship talaga. Pero sana suportahan nyo po kami na kaming tatlo. In other news, binuking mismo ni Robin na no girlfriend since birth siya. Ano naman kaya ang tipo niya sa isang babae? Gusto ko po talaga sa babae, yung simple lang, simple lang. Ayoko yung parang ma-makeup, yung pabebe. Ay. Hindi siya nagme-makeup. Apo, yun, yung mga hindi na masyado magme-makeup. Ayaw mo ng pabebe. Ayoko ng pabebe. Gusto ko yung parang polite po sa lahat ng tao, tas maka-Diyos. Ganun, kahit hindi maganda. Oh girls, alam na this! Panoorin si Robin sa ang mutya ng Section E sa Viva One app. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.